Hi Pisces! Kumusta po kayong lahat? So in Pisces, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman po sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Message nyo lang po ako. So by the way, ano ba yung topic natin, no? So, yung topic natin guys is ano ba yung ganap sa inyo sa taong 2026, no? Kung paano yung flow ng pera mo, kung paano mo siya i-manage, kung paano yung pasok, ano yung mga opportunity paparating. So, tingnan natin, swerte ka ba sa pera sa taong 2026, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Pisces. Meron tayong 5 of Wands. So, merong gulo. Naguguluhan, nahihirapan, may struggle akong nakikita dyan, no? So, etong 5 of Wands, guys, hindi to maganda. Pero, pwede, parang malalampasan mo rin siya sa taong 2026, no? Depende to kung ano yung desisyon or magiging plano mo na gagawin sa taong 2026. So, meron kang kailangang i-release. Meron kang kailangang bitawang problema na parang hindi mo naman talaga to problema. Ganun yung nakikita ko. Or siguro sa madaling sabi is, parang meron ka nang ipapaubaya na nakakagulo lang naman sa isip mo, nakakagulo lang sa buhay mo. Okay? So, yun yung nakikita ko rito, guys. Pwedeng ang nagiging problema ng mga Pisces, hindi naman ikaw ang gumawa eh. Siguro may mga taong nagkakaroon ng utang sa family mo, nagugulat ka, may utang sila, then pwedeng ikaw yung nagbabayad or pwedeng ikaw yung inaasahan ng pamilya mo ngayon. Ikaw yung nagiging breadwinner. Okay? Tignan pa natin. Pisces. Meron tayong 9 of Wands, 9 of Swords, 9 of Axe. Okay, so guys, itong 9 of Axe, puro ano siya, no? Puro pagre-release. So, pagdating sa pera mo or sa source of income mo, sa career mo, kung paano mo siya i-manage, yung pera mo guys, puro labas. May papasok, lalabas. Ganon. Hindi siya guys nag-i-stay. May nakikita ko rito guys na parang kailangan mo siyang kontrolin. Kung medyo magastos ang mga Pisces, kailangan magkaroon ka na ng sariling desisyon or control pagdating sa pera mo. Okay? Na parang kailangan Pisces, marunong ka mag-manage. Kasi nami-mismanage mo kung paano mo binabalance yung pera mo sa taong 2026. Ito na nga lumalabas, puro conflict, okay? Pero nasa inyo pa rin naman yan, guys, kung paano mo siya i-handle. Okay, tingnan natin. Okay, so Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus sign pagdating po sa pera. Okay, sa career. Hindi ka makapag-decide. Actually, meron kang plano. Pero guys, parang ito ay magiging kwento na lang. Parang ganon. Kumbaga, meron kang paplanuhin. Sinimulan mo na siya. Nagkaroon na guys ng progress. Kumbaga, nilalakad na siya. Then, nakikita ko guys dito, kung ano man tong naumpisahan mo na to, pwede ngayon 2025 na plano mo na siya eh. Okay? Sa taong 2026 guys, ang nakikita ko rito, nandun yung mga hesitation. 3 of Swords, nagkakaroon ka ng hesitation or parang nahihirapan ka, ang daming problema dumating, grabe yung struggle, hindi mo kinaya, bumigay, no? And may pag-aantay, so yun na nga. Sabi ko nga dito guys, pwedeng may opportunity dumarating sa inyo ngayong taong 2026 na parang manghihinayang ka. Panghihinayangan mo yung swerte na to, etong opportunity na to, kasi dito nagkaroon ka ng hesitation. I think meron kayong plano na mag-travel abroad kasi ito, nakatingin ka sa malayo. Baka ikaw ay nagpaplano mag-abroad, then baka hindi siya guys matuloy. Okay? Pwedeng pwedeng ma-miss mo itong mga bagay na to. Ma-miss mo itong mga opportunity na to. Yan yung nakikita ko dyan guys. Okay? Sayang kasi parang manghihinayang ka dito eh sa taong 2026 na parang ginrab ko na yung opportunity. Dapat pala, hindi ako nag-hesitate. At pala, naniwala ako sa sarili ko. Parang ganon. Parang napanghinaan ka ng loob dito, Pisces. Tignan pa natin. Page of Cups.
Okay, so guys, si Page of Cups, kasi may mga intuition ka rito na pinaniniwalaan mo eh. So, intuition mo na yan guys, nagiging takot yan. Okay? Kumbaga parang nandun yung parang takot kang sumugal, takot kang gumawa ng paraan para sa sarili mo. Though madiskarte ang mga Pisces, no? Kumbaga makikita mo, yung magiging diskarte mo dito is depende, no? Like kung ibibigay ba sa inyo or may tutulong sa inyo. Siguro yun lang din yung inaantay ng iba sa inyo kasi na parang pagod eh. Or nahirapan. Okay, sige, tingnan natin. Additional message. Meron tayong justice. Ayan o. So, kasi itong justice, parang may pag-aayos ng papers. I think parang ano, kung paplanuhin mo siya ng 2025, yung pagta-travel mo abroad, possible na hindi siya matuloy. Pero sa 2026, since nagkakaroon ka ng regret dito and hesitation, parang hindi pa naman dahuli ang lahat. Piling ko itutuloy pa rin siya. Kasi may mga pinaprocess, oh. Okay. Tingnan natin pagdating naman sa love life mo. Pagdating sa love life. Pagdating po sa love life. Meron tayong the High Priestess. Okay, so guys, si High Priestess is someone na parang may pagbabago kang ginagawa. Masyado mataas ang ano na to, intuition or masyado kang observant pagdating sa isang tao. Kumbaga, kinikilatis mo talagang mabuti. Alam mo yon, sobrang pagkikilatis ang ginagawa mo and madalas may mga may mga Pisces dito na parang parang yung pag-observe mo, nagiging mali siya, no? Hindi siya, guys, nagiging tama. Or, ang nakikita kong personality nyo, guys, is hinahanap mo yung taong tatanggap sa inyo. Which is mali. Bakit kailangan mong hanapin yung taong tanggap ka? Ang kailangan mong hanapin, yung sarili mo. Una mo dapat tanggapin yung sarili mo bago mo ipatanggap yan sa ibang tao. Kasi ito, guys, si High Priestess, ano to, nagiging dependent to, no? Depende yung pakikisama mo sa isang tao kung tanggap ka, kung mahal ka ba, or kapakipakinabang ba yan. So, yun, tanggapin mo muna yung sarili mo or anuhin mo muna yung sarili mo. Unahin mo muna yung sarili mo, yung kapakanan mo. Okay? Tingnan pa natin. Meron tayong meron kang i-let go na isang tao. Okay, feeling ko, kung may karelasyon ka ngayon, sa taong 2026, may mararamdaman ka kakaiba sa taong to. Okay naman siya, pero mararamdaman mo yung bigat ng energy. Nakakagaan siya, nakakatulong siya kahit papano, pero mararamdaman mo yung pressure dun sa relasyon na meron kayo. Or parang dahil meron siyang ine-expect, mararamdaman mo na medyo nakakabigat sa kalooban. Medyo nakaka-pressure, nakaka-tense. Tignan natin. Kaya parang i-let go siya. Guys, yun ang mag-set ka ng boundaries. Okay? Parang iba-block or ano ba, parang i-end itong relasyon na to. Or sabihin natin, aabandonahin na lang bigla. Bigla na lang nag-end. Bigla na lang iniwan, no? Mas nakikita ko yan sa energy mo. Siguro mawawalan ka ng gana or mapapall out of love ka sa taong to. Okay? Pagdating sa love life mo. Ayan, temperance. Ayan. Feeling ko, natural na sa'yo yung parang pag nasasaktan ka, isilelet go mo. Hindi na para magtiyaga, no? Nakikita ko kasi yung sacrifice na ginagawa mo rin. Then, na-appreciate mo rin naman siya. Pero kasi mas nangingibabaw talaga sa inyo. Kung sino talaga yung pinakamalaki yung sacrifice para sa inyo. I think meron kang pipiliin dito. Pressure para sa inyo to, guys, kasi may dalawang tao kang pipiliin at babalansihin pagdating sa love life mo, okay? So, hayan, tignan natin ang message pagdating sa love life mo. Meron tayong attention of others. I'm addicted to attention of others. I love feeling wanted and needed. I don't feel whole without it. So, cheater yung person mo. Kasi kulang siya sa attention, no? Gusto niya ng attention, pagmamahal ng ibang tao. Tignan natin. Meron tayong
have my kids. I want to have a family with you. I know you'd be an amazing parent and dream one day I can experience raising a family together. Babaero or lalakero itong makakatagpo mo, pero ikaw yung gusto niya mapangasawa. So, pwede naman guys na nasa third party situation ka, pwedeng aware ka dito. Okay, or baka ikaw yung third party. Ayan, komplikado yung relasyon mo sa taong 2026. Tignan natin yung advice. Meron tayong unknown territory. So, ayan no, mapupunta ka sa sitwasyon na parang hindi mo alam or di ka aware na parang para dito ka na ba talaga or ito na ba talaga yung para sa'yo. Kasi medyo nagwa-wonder ka pa eh. Parang hindi mo pa rin guys matanggap or naninibago. Yan. So, Pisces, ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye.